Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong himpilan, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. Yan. At it's March 25 at napakasaya po ng ating solemnidad, no, sa araw na ito. The Solemnity of the Annunciation. Yan, no? Mamaya ay hihimayin po natin yung ating ebanghelyo tungkol dito sa ating solemnidad. Kaya dyan lang po kayo. And of course, isang oras na naman tayong magkakaniig-niig, magkakasama-sama sa Himpapawid, no? And may bago kaming guest sa araw na ito. Yan, ako. A new voice. Naman. Magiging regular. Aspiring ito o Hopefully. inspiring? Okay. Anyway, bumati ka muna, Karen, sa ating mga tagapakinig, no, bago mo i-introduce ang ating bisita. Oo nga. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Karen, ang substitute ni Sister Son para sa araw na to, sa gabing to. Kasi may meeting po si Sister Son, Among, di ba? Dyan sa Balay Kapampangan? Ewan ko. Junjun siya. Junjun. Pero hindi po naglalakwat siya si Sister Son. Yun po ay meeting para sa Council of the Laity. Sister Son, alam ko kumakain na kayo niyan. Talagang maganda yung lugar niyo dyan, ha? Restaurant Enjoy, pa. Sister Son. Miss Yan. namin kayo. Diba? Magkasama-sama po tayo ngayong gabi at sa isang oras ng masayang kwentuhan. Yan. May guest po tayo ngayon. Ikaw na mag-introduce. Oh yes, napakabata at napaka-fresh. Ooh. Ito po si Aysara. Introduce mo yung sarili mo at batiin mo yung pinsan mo. Ayan. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Binabati ko nga pala yung aking pinsan na kasalukuyang nag-e-exam ngayon. Ate Bernadette, kumusta ka dyan? Wala ka dito, namimiss ka namin. Nais ko rin batiin ng magandang gabi, of course, Father Pep and Tita Karen. Maraming salamat po kasi pinayagan niyo akong mag-guest ngayon sa inyo dito. It's my pleasure. Pinayagan o Thank pinilit you, kita? Sarah, no? At very short notice lang. Kanina lang. Ay, opo. Ayan. Naku. May hinatid lang siya, Among. Talaga, ha? Tapos tinanong ko, Talagang gusto mo kinidnap mo mamaya? na itong batang ito, Something ha? like that. Sabi ko po kasi malakas sa akin si Father Pep. Ayun. Kidding aside. Hindi ko alam na yung taga Santa Rita, Lubao siya. Binabati ko nga po Sa pala Santa lahat Rita. ng taga Santa Rita, Lubao, Pampanga. Kay Brother Jack, hello, kapatid. I'm here. Hopefully, abot po ng signal ang Santa Rita, Lubao. Yes, kasi kumisan nagmimisa ako dyan sa True. kanilang baryo. Ayan. Yeah, no? At magandang gabi po sa mga taga Santa Rita, Lubao. Ayan, no? Hindi ko hahayaang maiwan yung aking bayan. Yun yung Ipagmalaki Santa mo Rita, yan, Pampanga. Tita Karen. Iba naman Oo, yung Santa syempre. Rita sa inyo. Syempre, Among. Humirit lang naman po. Ayan. Okay. Anyway, ibigay muna natin ang ating mga text line numbers. Yung mga gusto pong mag-text, lalong-lalo na mamaya, ano? Ang ating pong smart number, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Ang ating pong Globe text line number, 0917-363-3738. No? Ulitin ko po, 0917-363-3738. At para po sa mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters po yan, and then space your name and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, o kaya po yung inyong full address. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng mga araw-araw na napakagandang mensahe, no, from the Lord, no? At kung may mga kahilingan kayo, intention, o kaya po pasasalamat, pwede nyo pong ipadala sa number na yan, no?
at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And of course, we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Yan. At kung gusto nyo naman pong makita kami ng live as in ngayon mismo, you can check at us www.ustream.tv/channel-brightfm91.9. Ulitin ko po, it's www.ustream.tv/channel-brightfm91.9. And of course, meron din po kaming Facebook page. You can search Barkadahan kay Cristo Pampanga and like us in our page. Ulitin ko po, it's Barkadahan kay Cristo Pampanga. Ayan. Okay. Yung ating counseling line, 0922-831-5967. No? Ulitin ko po, 0922-831-5967. Okay, at diretso na tayo sa ating ebanghelyo no, sa gabing ito. Babasahin po sa atin ni Sarah May, yan, ang ating ebanghelyo. Para po dito sa ating pagdiriwang ng solemnidad no, ng Anusasyon. A proclamation of the Holy Gospel according to Luke. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren. For nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, sige Karen, at Ganda. umpisahan mo na itong pagninilay natin sa ating ebanghelyo. Among yung ating celebration for today, di ba, break po yan from our Lenten observance. Medyo, di ba yung misa ngayon may Gloria? True. May ligaya king Diyos kanina Oo. sa aking misa. Tapos yung mga kanta ngayon, yung Magnificat, talagang Masasaya. ang puso ko'y nagpupuri. Kasi napakahalagang celebration, yung solemnity. Kanina sa Kwentuhang Katoliko, medyo pinasadahan lang namin ng konti just to invite people to hear Mass. Kasi sabi nga ni Father Bong, ito'y napakahalagang celebration, isang pagdiriwang na kailangan pinapahalagahan. Yung pagninilay ko actually hindi original sa akin eh. Kasi kagabi, usually yan, nagre-review ako for the next Laging days. prepared si Oo. Tita Karen. Ay, habit yan. Tanungin mo si Bernadette. ano Si yan? Ate Bernadette, kahit wala siya dito, ramdam ang presensya niya. Oo, syempre.
ano yan, habit yan sa amin. Kailangan handa ka for the next day. Kasi, di ba, yung mga Catholics, kailangan alam kung ano Always yung... ready. Yes. So ito, galing sa isang, actually hindi siya Catholic theologian pero may sinulat siya na medyo edgy, medyo offbeat. Sige Si lang. Barbara Brown Taylor. I think Episcopalian theologian ito. Babasahin ko, although in English, no? Mapapaisip, sabi niya. Our best laid 10-year plans are interrupted by life's own plans for us, by sudden illness and surprise babies, by aging parents and the economy. Terrible things happen and wonderful things happen, but seldom do we know ahead of time what will happen to us. Like Mary, our choices often boil down to yes or no. Yes, I will live this life that is being held out to me, or no, I will not. You can decide to say yes. You can decide to be a daredevil, a test pilot, a gambler. You can decide to take part in a plan you did not choose, doing things you do not know how to do for reasons you do not entirely understand. You can take part in a thrilling and dangerous scheme with no script and no guarantees. You can agree to smuggle God into the world inside your own body. O, diba? Oo nga, yung inoohan ni Virgin Mary, walang script, True. walang guarantee. Kasi 'di ba last week yung sinelebrate natin yung Feast of Saint Joseph, pareho silang nagitla. Paano to? Ay yung anong sabi mo kanina sa akin, Sarah? Kung ikaw ay dalaga, wala ka namang boyfriend. True, nakakagulat yun. Parang, Tapos biglang sasabihin sa'yo, buntis ka. ay, gano'n, di ba? Yung reaction. Ano naman, among Sino feel ka nga ba? Hindi ko Yun alam. nga, hindi mo alam. Hindi ka ba matataranta? Siyempre, mapapraning din siguro kung sasabihin ng nanay ko sa akin, mangyayari ba yan kung wala, di ba? Hindi ko Yun. alam ang maisasagot ko. Yun yung dilema ni Saint Joseph True. last week. Tapos yung dilema naman ni Mama Mary ngayon. Di ba sabi niya, I know no man. I had no relations with any man. Paano nangyari yun? So, yun Pero umuo sila. They said yes. Kung di sila umuo, Anong nangyari sa atin Ano ngayon? na Nasaan nangyari? tayo? Saan na Nandito tayo pa kaya pupulutin? tayo ngayon? di ba? Nung nabasa ko to, sabi ko, oo nga. No guarantees, no plans. Pero, tingnan mo, umuo sila. At ano yung nangyari? Sila yung nagbigay na-legitimize, napadali ng konti yung pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo. And they were part of the plan of salvation, di ba? So, yun, Among, yun pa lang, medyo na-overwhelmed na ako Hindi talagang nangyayari sa totoong buhay yan, no? Yung bang kung minsan maraming mga bagay na hindi natin naintindihan, no? Kung minsan hindi malinaw sa atin, no? Mga tanong na walang sagot, yung mga ganyan. Andito nga yan sa aking reflection, Among. Ito. Yes, sige nga. Sabi ko dito. Oo, sige. Babasahin ko. Kasi hinanda ko siya kanina actually. Sabi kasi Very ni Sister good. Karen, Yeah. always ready talaga dapat. So, habang binabasa ko yung gospel, na-realize ko to. Sabi ko, sa panahon kasi natin ngayon, pag babae ka tapos bata ka pa, tapos isang malaking tanong kapag sinabihan ka na nagdadalang tao ka. Kahit naman hindi ka sabihan, kahit magdalang tao ka, nas dalaga ka, 'di ba? Malaking ano na 'yun malaking tanong, 'di ba, Father? Parang malaking right. issue hindi lang sa sarili mo kundi pati sa pamilya mo. Pero nakita naman natin kung gaano katapang si Mary doon, 'di ba? Na Yes. hindi siya sigurado kung totoo 'yun, kung anong mangyayari sa kanya, pero tinake niya yung naging brave siya na took the haharapin risk, ko to, oo. 'di ba? Parang sabi ko, parang sa buhay natin. Marami tayong di naiintindihan. Marami tayong tanong na wala pa ring sagot. Pero tuloy yung buhay natin. Kasi nga, nagtitiwala tayo sa Diyos. Alam natin na may plano siya para sa atin. So, yun yung reflection ko upon reading the gospel. Yes, yan ang isang isang level of faith yan, yung pagtitiwala, no? Yung kasi tatlong level of faith tayo, yung paniniwala, yung of course knowledge and understanding, no? That's the first level of faith. We have to know and understand our faith, no? Yung what we believe, no? Kaya nga yan, may formation. Pero pagkatapos nung paniniwala level, mas malalim ito yung pagtitiwala level. Oo nga. Iba Ito kasi yung yun. sinasabi Mahirap ang ni magtiwala Sarah May, ha?
lalo na ngayon, Father. Oh, kasi nga, yun nga, yung minsan not everything is, clearly understood by us, di ba? Marami talaga yan nga, yung mga hindi ka nais-nais, unexpected, mga surprises sa buhay Unplanned. natin, di ba? Unplanned. Maraming mga ganyan at kung minsan nagtatanong tayo, yan, bakit nangyari sa akin ito? Bakit pinahintulutan ng Panginoon na mangyari ito, no? And yet, yun nga, doon pumapasok yung napakahalagang level of faith, no? Yung level ng pananampalataya natin sa Panginoon. Trust. Yung pagtitiwala, no? Kasi yung pagtitiwala, that means in spite of the fact that you do not fully understand, yung parang medyo hindi malinaw, pero still sinusurrender mo yung sarili mo sa kalooban ng Diyos, no? Napakahirap niyan, ha? Napakahirap magtiwala. Ako gusto ko lang tanungin kayo, ha? Si Sarah May at saka si Karen Ano siguro. yun, Father Pep? Kasi itong makikita natin kay Mary, she made this major decision sa buhay niya, di ba? Opo. Kayo, paano kayo yung mag-decide sa buhay ninyo? Especially mga major ones, no? Do you follow a certain parang way pang mag-decide ka o agad-agad ba o kung minsan may proseso ka muna, parang ganyan, no? Yung making a decision, for example, like for example, ikaw, Sarah May, nung nag-decide kang mass comm student, no? Opo. Yan. Paano mong paano kang Mag-decide. Yes, Paano ba ako mag-decide sa mag-decide? buhay mo, no? Sa akin, depende siya sa level ng hirap nung situation. Minsan nagde-decide ako yung biglaan kasi alam ko na yun talaga yung gusto ko. Halimbawa ngayon, may exam ako pero dahil gusto ko talaga tong mag-DJ. Ano? It's just hindi. Actually, ganun ako. Pero nakapag-review na ako, Tita Karen. Always Yun ang- ready ako. Akala ko ngayon yung exam mo. Naku. Hindi, bukas na. Bukas Okay, po. sige. Yun. Pag gusto ko talaga yung bagay, pipiliin ko kung saan ako magiging masaya. Itong mass comm course ko, Yeah. medyo matagal ko tong pinag-isipan kasi ayaw ng parents ko na mag-mass comm ako. okay. Gusto nila maging mga lawyer, ganyan, yung mga masyadong matataas, yung mga hindi ko Wait, maisip. Hindi naman mababa yung mascom, no? Ayun na nga, so sabi ko, ito yung gusto ko, sabi kong ganyan. So, Yes. pinag-isipan ko talaga siya sa mga 2 months, yung buong break ng summer. Sabi ko, kung susundin ko sila, sabi ko, yes, na-fulfill ko yung gusto nila, pero kailan ako matututong mag-decide para sa sarili ko? So, pinurso ko tong mass communication kasi doon ako masaya. So, ako, feeling ko ganun ako mag-decide. Kung saan sa palagay ko masaya ako at komportable ako. Kasi ayoko na gagawin ko tong bagay na to para sa kanya, para sa kanila. Gusto ko gawin ko itong bagay na to para sa akin, para ma-fulfill ko yung gusto ko. Yung next tanong ko ito. Ang dami namang follow-up questions, Wala pa. Kinukonsulto mo ba yung ibang tao? sa decision ko. Halimbawa, for example, you seek advice, ganyan. Ay, You do that before Yeah. making a decision? opo, sa Yeah. mama ko. Tinatanong siya, mother, ang bawa sa OJT, ganun, mother, carry ba if here, mga ganun yun. Ganyan talaga yung salita ko, amo. Sa tatanong ko siya kung Talaga. okay lang po ba kung gano'n. Kasi, syempre, meron pa rin naman akong hindi alam na nila. At kailangan ko ng guidance nila. Oh, that's Pero good. sinasabi ko din yung part ko na, mother, dito ako masaya. Gusto mo ba akong ma-stress kung papupurso mo ako sa law? Gano'n. Hindi, joke lang. Kidding aside, hi, mother, kung naririnig mo ako ngayon. Hi. Ako, parang Love di you ka so na yata much. pababalikin dito. Hindi, joke lang. Yeah. Supportive naman sila after hearing yung side ko. So at least binibigyan mo ng pagpapahalaga yung kung minsan advices ng mga taong of course talagang concern naman sa yung kapakanan, no, yung mga magulang mo. Yun nga po yung sinasabi lagi ng magulang ko sa akin. Hindi ako yung hindi ako magbibigay ng advice sa'yo na ikakapahamak mo. Tama. Ayan. Yeah, aside Love your from your parents. parents, may ka pa ba yung mga Ay, hindi yes. man advisor, mga Circle of friends. Yung I mga, see. Yan, mga yan. ka-age ko, minsan. Syempre, Totoo yan, di ba, sa mga kabataan, no? Yes. Very important sa kanila yung peers, among, di ba? True. Kasi, sino-sino pa bang sabi nga nila, di ba, friends are the family you choose. So, minsan, kung hindi mo masabi sa parents mo, nandyan sila. Ganyan din sila sa akin kapag may problema sila.
Kahit yung simpleng, kahit hindi ka maghingi ng advice sa kanila, kahit magkwento ka lang, di ba? Iba na yun nakakagaan na ng pakiramdam knowing na may mga taong makikinig sa'yo kung ano man yung pinagdaanan mo. Oh, so very hard. Sarap. Binabati ko rin yung mga friends ko. Hi, alam niyo na kung sino kayo. Ayan, Pero gusto ko yung proseso niya, Among, kasi kahit nagko-consult siya, malinaw kay Sarah kung ano yung gusto niya. May iba kasi susunod lang kung ano yung Mahirap gusto ng kasi iba. yun, di ba? Parang wala kang direksyon kung saan mo gusto. Tama. Kung saan ka lang dadalhin na, gusto ni mama ko, dito ako. Tama. Kailangan mahalaga. Self-awareness din. Alam mo kung saan ka tutungo. Wow. Tama. Oo. So in other words, parang you have to be true to yourself. True to yes. Parang ganon, no? Opo. Yes. Yun yung wisdom natin yan. Yes, Be true to yourself. I think, no? Pag talagang lalong-lalo na sa major decision, siyempre, tanungin mo yung sarili mo, tanungin mo yung ibang tao, no? Seek counsel or advice, no? Kasi talagang everyday naman, no? Of course, alam natin, we make choices, we make decisions, no? But the way we, make decisions, lalong-lalo na yung mga major ones. True. Pag major decision, ako nagre-retreat pa. Totoo. Yeah, no? And of course, talagang kailangan it should be a fruit of prayer and discernment, no? Kasi yan depende naman, 'di ba? Kung pipili ka lang naman kung ano yung menu mo na i-serve para sa fiesta. O mag-isa ka na. Kaya mo na Totoo 'yun. yan. Yun yung sinasabing depende sa level ng ano. Pero kung yung decision mo, it will affect people or And your future. in the Yes. future. In my case, kunyari sa trabaho, it will affect systems and institutions. Aba, Jesus Maria, kailangan naman talaga makonsulta ka, true. 'di ba? Mm-mm, Hindi that's right. pwedeng mag-unilateral decision ka tapos namimilipit na pala yung affected na mga tao. At the same time, kailangan din isang guni yan sa ating dear Lord. True. What am I going to do? Oo. What am I getting myself into? Tama yan. Although kung minsan, may mga major decisions kasi na kung urgent o kailangang decision, then that's where trust in the Lord comes in. Yung magtitiwala ka na yung gagawin mo kasi hiningi mo naman yung gabay ng Panginoon na ganito po yan. So, magtitiwala na lang po muna ako sa inyo na tama yung ginagawa ko. True. Kaya nga at diyan pumapasok, no, yung kung minsan kasi parang may gray area, yan, no? Opo. Kasi pagka lalong-lalo sa mga major decisions, talagang wala naman tayong parang complete picture because definitely when we talk about lalong-lalo na yun nga about the future, no? Yes. Talagang nandyan yung uncertainty, seemingly impossible things, kaya kung minsan there is no logic. Hindi natin alam kung Kaya ano ganyan, mangyayari diba? bukas. Hindi mo alam ang mangyayari. Parang ngayon, di ko alam na mapupunta ako ngayon dito. Para kung minsan there are things beyond our control. True. Opo. Naku, yung mga ganyan, no? So, kung minsan nandyan yung takot sa'yo, no? And everything, no? But I guess let us try to do the best we can, sabi nga, no? With the available, for example, ito nga, yung prayer and discernment, and then people around you that could at least, make things clear, no? Although, hindi siguro not that very, very clear, no? Pero at least, when you choose to make that decision, no? You have, of course, God on your side, yung mga parents mo and everything, no? Yes. Loved At, ones. Kumbaga. wala naman talagang parang 100% fear-free ka, no? Ayun. Nandun pa rin yung Lagi takot. naman. No? Just like the Blessed Mother, no? I think the Blessed Mother was very spontaneous and human here, no? Very natural yung reaction niya na nagduda nagtanong. muna siya. Hindi niya itinago na, naku, hindi ko naintindihan yung sinasabi mo. Paano naman yan, no? True. Buti nga, Diba? very graceful yung pagtanggap Oo. niya. Diba? Kung ako yan, tatanungin ko muna yung sarili Ang dami ko siguro Teka muna, tinatanong. nag-hallucinate yata ako. Sigurado ka bang angel? Ako naman, sasampalin ko muna yung sarili ko. Nananaginip ba ako? Sister, mga ganun. Kasi ang hirap paniwalaan. Yes, so it's Knowing too na good to be tao true, tayo, di ba? Kaya nga, You're diba, so- ang laki ay- ng pagpapasalamat natin sa kanya. She You're took the leap just so of good faith. to be true. Yeah, Oo, yung yun. kantang yan, no? Nasingit ko yun. Kaya alam mo napakagandang pagnilayan itong nangyari sa ating Blessed Mother because you and I lahat tayo I think ay dumadaan dito sa karanasan na ganito, no? But Opo. we just have to hold on at lalong-lalo na ito
kung alam mo, no, deep inside you, at ayun nga, no, yung you're happy with this decision and this is God's will for you, no? Usually kasi, alam nyo, sa decision, pag masaya kayo, sabi nga ni Sarah May, no? Yung talagang parang you're sure na ito ang gusto mo at masaya ka, most likely, maraming chances, ito rin ang gusto ng Panginoon para That's sa iyo. right. Oh. See? Kaya nga, Nakakalads naman nagtutugma-tugma yan, Ay, no? totoo yun kasi Oo. 'di ba God wants us to be happy. Mm-mm. He is after the deep That's right, desires oo. of our heart. Although, yun nga, may mga questions, may mga fears tayo. But, let's go beyond that. And I think that's where we see the value of trust in the Lord, no? Yung pagtitiwala na kahit na hindi natin masyadong at totally maintindihan, pero we are saying yes, no? To this invitation of the Lord. And I think that is what Mary did, no? In our gospel reading today. Okay, i-cut muna natin, no? Okay. At medyo nag-overtime tayo ng konti. And of course, sa ating mga Napasarap ang usapan, Father. texters, pwede nating i-text po yung inyong mga experiences, insights, and reflections, no? Lalong-lalo na yung inyong pong mga karanasan, no, regarding decisions that you made in your life, no? Major ones especially, no? Baka pwede niyo pong ikwento at tumama kayo o hindi, no? I-text lang po yung inyong mga reflections, no, at experiences. Mamaya po babasahin natin sa ating second segment, no. For the meantime, ay magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking sapagkat nilingap niya kahabagan ng kanyang alip, ipagpala ng pangalan mo sa lahat ng mga bansa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Unang mga dakilang bagay, pagdarasal, nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment, tinalakay natin at nagnilay tayo dito sa ebanghelyo natin, no, para sa ating solemnidad. The Solemnity of Mary's Annunciation, yan, no? At alam niyo po, napakaganda talagang ito, no? Pagdiriwang dahil ito nga nakita natin ang naging papel ng ating mahal na ina sa kasaysayan ng kaligtasan natin, on the story of salvation. At ito nga, nabigla siya at hindi niya maintindihan, no? Ang mga sinabi ng anghel sa kanya. And I think, kung minsan po, sabi ko nga kanina, at sabi nga natin sa ating first segment ay nangyayari yan, no? Pero what we need, kailangan prayer and discernment, no? Kung minsan kailangan natin konsultahin yung mga tao. But we have to be sure that this is also the will of God for us, no? Although unclear and ang daming mga takot, pero nagtitiwala pa rin tayo sa ating Panginoon, no? Okay, may mga texters tayo? Sige. Naman, yes. Unahin Okay. ko po from 8122. Sabi niya, Good PM po mga kabarkada ko po kay Cristo. Lagi po akong nakikinig. Pakibati po ang kapatid ko na nakikinig sa inyo habang naglalaro na si Watwat. Sana po maging masunurin at maging matulungin na po siya sa aming manggulang. Salamat po. God bless. Baka bata yan, ha? True. Ito naman po galing sa Sige. 6802. Good PM po. Pa-pray over niyo po ang aking nanay na si Violeta Andan dahil sa diabetes at ang kapatid niyang si Rebecca Salonga na na-stroke na taga Baliwag, Bulacan. Salamat po. Alona Andan Ramos ng Makabebe, Pampanga. Okay po, Pagdadasal we'll po take namin. note of your intentions po, no? Salamat po. Meron po dito, Among, Sige isa pa. po siyang tula galing sa 8122. Sabi niya, sa paglipas ng panahon, dahon ay nalalagas, kulay ay kumukupas, kwento ay nagwawakas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi kukupas at hindi lilipas. Lalong hindi magwawakas. Mabuti ang Panginoon sa lahat ng panahon at pagkakataon. God bless and to God always be the glory. Mapagpalang gabi po. Okay. At huli po, galing Ganda nun, ha? Tula. Oo nga. The Fanatic, sabi niya, Good evening, Among Pep and Sister Zon. Kumusta na po kayo? Pakibati po ang mga nag-work sa SSS Pampanga branch, especially to Ma'am Eloisa. Thanks po. Ayan, sabi mga niya. SSS, mga government agencies natin. Hello po sa inyo dyan. Magandang gabi po sa ating mga nagtatrabaho sa SSS. Dating nagtatrabaho dyan yung pinsan ko na nasa Toronto na ngayon. Okay. Wow. At may tayo, dalawang texters, no? Dito sa ating Connect Kakatekista program. Actually, kahapon ito, pero hindi natin nabasa, no? From 3779, please pray for my speedy recovery from pneumonia. Si, Sister Dolores Guevara ng Apalit. So, Pagdadasal po opo, natin. yan, speedy recovery daw. And then, from 1848, yan, Maya pa Aldopo, I care for everyone but some people in our family don't care. Ala, Naku, humuhugot baka medyo, siya. ito, ha? Sabi nga ng mga kabataan ngayon, #hugot, sabi. Huwag kang Ayan. mag-alala, may nagmamahal sa'yo, kaibigan. Okay. At may isa pang sa ating Connect Kakatekista, no? Ano po yan? From 1848. Yan. Marami kasi mga minsan na nagre-reply diyan sa ating Oo nga po. SMS service, no? Hi Father Pep and company. I can relate with your topic. Yan. I am ready with what God wants me to do. God be with you. Wow. So siya'y nakahanda. Ano kayang mukhang may susuungin na Naku. Ang naghahanda I'm na sa ready. isang bakbakan. Oo, parang Merong pahabol dito, Among. sige, okay. 8117, sabi niya, pakihay po kay Jessie Jr., Charm, and Jessie Sr. Thanks po, sabi niya. Hindi siya nagpakilala. Okay. Yan, yung mga kuminsan talagang yung may takot sa atin. Am I ready to embrace, for example, this Handa na ba ako? particular decision in my life? Yung mga ganyan, no? Like, for example, yan, pag-aasawa ka, o kaya kami, on our part, in our case, pagpapare, di ba?
ang tagal ng talagang desisyon, no? Although, yun nga, hindi mo mauubos lahat eh, no? Kasi yung iba, sigurista eh, di ba? Oo, marami munang Oo, gusto nila at saka- assurance. Process of oo, discernment assurance, kasi oo. yan. Yan, no? And ituloy natin itong ebanghelyo natin, ha? Sige, amo. Ito, nabanggit na ni Sarah yung gusto kong idugtong dito. Yung assurance. Nako. Tayo pa naman, yan, sigurista. Tama. Naman. Relate No? ako dyan. Ako din. Oh, how sure are you? O kaya, ano ba, talaga bang, no? What are my chances here, no? Yung bang, kung minsan, alam nyo, kasama sa isang desisyon yan, yung sabi nga, you have to weigh things, no? Yung bang, ano ba, timbangin? Timbangin ba yun? Opo. Parang timbangan ka, no? Yung, ano bang mabuti at hindi mabuti? Ganyan, no? Balance mo. What is the advantage and the And disadvantage, no? What is good about this and what is bad about it, no? Kung minsan may punto sa paggawa ng desisyon, gusto natin talagang sabi nga sa, ewan ko kung kanto language ito i-sure ball mo. Naman, Ayan. oo, Ano? kanto yan. Kanto ba yan? Galing yan sa Parang kanto. sa bilyar. O, sure ball, sabi. Pati yung, sa basketball, di basketball ba? din, hindi Oo, basketball, sure ball. Yung yan, mga sure ball, no? volleyball, basketball. In other words, bakit kumisan sigurista tayo? Yun nga, we want to have some, a level of assurance, no? Kasi gusto natin, Among, yung efforts natin magpipaid off at Ayun, the no, end. yung mga ganyan, no? Gusto natin walang masayang na effort. Oo, Ganon tama. yung mga tao, di ba? Tsaka, di ba, as humans, gusto mo, as a human being, gusto mo may security. Oo. Bakit ka magtataya? Tama, True. tama yan, no? Di ba? Kung wala din naman, di ba? Oo, kung- Oo. Ito, magsasayang ka ng, effort, yung mga ganon tayo. Halimbawa lang, ito, halimbawa lang. O, yan, may nagliligaw sa'yo. Di ba? Ayan, Ako. gusto ng mga kabataan. Oh, Sorry. yan, naku, love kita, ikaw lang ang mahal ko and everything, no? Blah, blah, blah. Hindi ka maniniwala dyan, Among Fer. Ikaw, Sarah, ano yung mo, ha? Relate Ano na. yung, paano mo how to deal with, for example, a suitor na sabi niya, mahal ka and everything, no? Usually, di ba, ano ba yung garantiya ko rito? Yung mga ganyan, no? Siyempre, magdududa ka dun, Among, lalo na Okay. kung bago mo pa lang siya kakilala, di Oo, ba? syempre. Bawa, unang pagkikita nyo pa lang, sasabihin ka, mahal kita, ikaw lang. Wow! Asan ang drama? Siyempre, hindi ka maniniwala. Pero kaya nga may tinatawag doon, di ba, yung dating stage, ganyan. Yun. Kikilalanin mo yung isa't Getting isa. to know stage. Yes. Oo. Siyempre, pag nakikilala mo na siya, tapos everyday, bawa, nagkakausap kayo, ganyan. Tapos napapatunayan niya yung sinasabi niya. Siyempre, in the end, kung naging consistent siya, maniniwala ka, di ba? O yung nga, yung pinapakita niya, the way, he expresses, no, yung sinasabi Opo. niyang love. Kasi yung, these are good words, no, beautiful words that we Kaya can masarap say. And yet, pakinggan. if they're not back up. Kasi yung ginagawa niya, yung pinapakita niya, parang, in a way, nagbi-build up yung assurance. Diba? Yung sabi mo kanina, security, no? Naman. Oo, syempre. Medyo Kasi, parang secure ako dito sa lalaking ito. Mukhang tumutotoo, no? Seryoso sa akin ito. Di ba ganyan? Sister Karen, Oh. experience. Kidding sa Quiet, no? Ano yan? kidding. Confidential info yung mga Private. Baka, ganyan. baka naman may nabigo rito. Sino wala sa naman, atin wala yan? Anyway, yun nga, human as we are, kung minsan, we try to hold on to something concrete, di ba? What is my assurance, no? True. Kasi nga, nandun yung takot. Nandun yung agam-agam. You're not really sure about this, no? Parang ganyan. No? It takes time, parang so, ganun. parang, gusto ko rin na, masiguro. Parang ganyan, no? Ang tagal kasi bago mo malaman yun eh. So, ako amazed ako kung babalikan natin yung oo ng ating inang ng Birhen. Ang tagal bago mo makuha yung assurance kasi kikilalanin mo muna kung sino yun. Pero siya, parang ang linaw kagad ng sagot. Siguro kasi may Oo. God's will na din na ipaisip, yung ipaisip sa kanya yun. Oo, Ganun ba? oo, tama. And at the same time, ako ang nagbigay din ng lakas ng loob, no? Tatag ng loob kay Maria. Itong sinagot ni Angel Gabriel, no? Sabi niya, do not be afraid, no? So alam ng anghel na siguro nahalata niya, ako natakot itong dalaging Duda tingnan to. ito. Do not be Oo, she was afraid, around Mary. 14, imagine. Oo. At Very young. bakit ka hindi matatakot? Sabi niya, huwag kang matakot dahil you have found favor with God. No? Parang love ka ng Diyos.
Special ka sa Diyos. So reassured na siya, amo. Ay, nako. Ang sarap ng ano yan, pero alam natin, hindi nang bobola itong anghel, no? Naman. Kasi nga, nanggagaling sa anghel, no? Anghel. So, parang ganun, di ba? That's one assurance na, Oy, Mary, huwag kang matakot kasi special ka sa Panginoon, ha? And behold, sabi niya, ito nga. So, let's continue the statement of the angel, ha? You will conceive in your womb and bear a son. And medyo nakakatakot siya, na? And you shall call him his name Jesus, no? He will be great, and he will be called the Son of the Most High. Siguro ang feeling ni Maria, naku, anak ng Diyos, naku, paano ito, no? And the Lord will give him the throne of, no? And then, he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end. And Mary said, so, how can this be? And then, ito pa ang isang, I think, the words of assurance again, no? The Holy Spirit will come upon you. No? Parang, sabi ni Angel Gabriel, sagot sagot kita. Parang sagot ka ng Banal Espiritu. No, he will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So that is very assuring, ha? Oh, among actually yung isang siguro I'm not sure if it's unsaid or something about this episode, no, yung eksena nilang dalawa ni Angel Gabriel. Yung Diyos humihingi ng consent sa'yo. Wow, parang diba? Grabe. Pinagpala ako sa lahat. Wag Yeah, ganun. no? Ako nga talaga yung bukod tanging pinagpala sa babaeng lahat. Kasi Diyos siya. He could have done whatever he wanted to do. Tapos But he ako, was asking tao, me. Ganyan, diba? Di ba special ka nun? Oh, yes. Sobrang feeling special. talaga na, hindi ba kaya nga sa Magnificat, dito niya ipinahayag, no? Opo. Parang the lowly servant, no? Parang the Lord has done great things for me, parang ganyan, no? Yung kaya nga reversa lang yung Magnificat, Yung mga nasa ilalim itinaas ng Panginoon, ng Diyos, no? Yung mga nasa taas naman binagsak niya. Sila yung binaba. Diba, binaba niya, no? That is, I think, indicative na ang Panginoon, ang Diyos, ito nga, mahal niya itong mga kamukha ni Maria. Kasi si Maria, yun nga yung the symbol of the anawims, no? Yung mga, yung mga mahirap, mapakumbaba. Unwanted. O, mga unwanted. Kasi nga, ano ba ito, 16 o 15 years old? 14 to 16, 14, di ba? something like that. Very bata. Bata. Oo. High Mas school. bata pa sa'yo, Sarah. Ha? Although nung panahong yun, na yun, dalaga na siya. Oo, dalaga na. Marriageable age. So, an experience in life and then, hindi pa talaga nakahanda sa isang commitment, di ba? Oo, sa isang commitment, no? Kaya talagang, you could just understand. But, very reassuring, no? Assuring itong mga salita ng anghel. And I think, no, that is what the Lord today assures us, no? In spite of the fact na kung minsan, yun nga, hindi natin naintindihan, but let's go for it if it is God's will, no? Kasi, ang assurance niya, naku, hindi tayo iwanan. Nandyan yung banal na espiritu, no? Sagot tayo ni Lord. Sagot tayo ni Lord. Okay, may tayo? Texter? May pahabol, Sige. amo. Okay, go ahead. Sige. Ayan. 49940, sabi niya, be an angel to others, be a Naku. messenger of God's love. Ganda. Good evening po, Father Pep, Mother Karen, and my sister, Sarah May. Yun Si po talaga yung Bernadette. spelling, sister. Si Bernadette na makulit True. yan. Makulit, no? Okay. Ituloy ko pa itong sinabi ng ng anghel Sige sa lang, kanya. Pep. Etong sinabi niya, at ito ang para sa akin, ang pinakamagandang statement nitong angel na to. Sabi niya, for with God, nothing will be impossible. Yeah, very true. Yan. Alam mo, ako personally, sa karanasan ko bilang pari, 20, Napaghahalata ang edad, among 20 Pep. plus. Sige, amo. mag-27 na kami this year. Oh, Anyway, itong isang pinanghahawakan ko sa buhay ko bilang pare. Kung minsan talaga, yung parang you're confronted with impossible things, yung mga difficult, no? Opo. Parang mga, it's a tall order. Mga ganyan. Naku, hindi ko kaya ito, mga ganyan, no? Parang, give up na ako. Isang kabundok ng ang Issue. issue ang susuungin ko dito, yung mga ganyan, no?
Ang daming mga karanasan ko sa buhay bilang pare na I am in front of mountains and tall things or whatever you may call them. Pero ito, ang isang pinanghahawakan ko talaga itong statement na to, no? Walang imposible sa Diyos. Yan. Naman. So how can you how can you expound on this, no? Ano ba yung reflection nyo dito? Yung walang imposible sa Diyos. Yan. Yan. Ako, sa experience ko, actually, nung before ako graduate, I had this accident na... High school, Opo, okay. nalaglag ako sa tricycle. Nauno ang aking uso. Ano yung nasira yung tricycle eh? Si Among Pep mabiruin pala. Hindi. Okay. Opo. Yun, tapos Okay. medyo nagkaroon ako ng... natulog ako ng mga... nakoma ka? Yes, Yeah, yung mga naku, ganon. So, parang feeling nila, wala na, ganyan. So, dahil nga mabait ang aking mga kaibigan at ang aking family, pinag-pray nila ako. Then, yan, eto, nandito ako ngayon, naririnig niyo ako. So, Wow. parang, She was back and better. Naman. After nun, parang na-realize ko, yes, totoo nga, walang imposible sa Diyos. Kung will niya talaga. Kasi, that moment, sino pa bang makakapagsabi kung magiging okay ako? Sabihin ba naman na may internal hemorrhage yung matutulog, di Oh ba? my Lord. Oh. So, talagang, yun din, kaya naniniwala din ako sa power ng prayers dahil Oo, doon. Kasi, totoo naman yan. lahat talaga, sobrang touch ko noon. Kasi, isipin mo, bigla ang mangyayari Oo yun sa nga, akin, oo. tapos graduating, tapos panganay. Tapos yun, sabi ko, I will be forever grateful, sabi ko, kasi binigyan pa ako ng chance na ma-enjoy ko pa ang aking life at makapag-air ngayon dito kasama niyo. So, parang, kung yun nga, nasolusyonan, hindi imposible, what more pa kaya kung simpleng Pagka pagdadaanan, tumawag di ka ba? sa Diyos Oo talaga, nga, no? totoo yan. Laging nandyan. Oh, Yun. marami yung mga yan, yung tawag nga nila yung hopeless cases, no? Opo. Yung mga ganyan. Opo. Yan, ako actually kanina yung isang staff namin dyan sa finance department, no? Yung nga, in-anoint namin, no? Yung ating accountant Si dyan, no? Tita Rems. Yes, oo. At of course, nagdarasal kami. Sabi mo nga sa kanya, no? One thing that I mentioned to her kaninang ina-anoint namin, nandun yung lahat ng staff ng aking, yung ating departamento dyan, yung finance department. Nagpunta kami sa bahay nila, no? Of course, may halong lungkot naman talaga, no? Pagka ganyan, di ba? Pero again, we ended up with a very hopeful note, no? Yung bang, ano yung kalooban ng Diyos? Pagka will niya, yun nga True. sabi niya, no? Yes, that's true. If it's He will God's make will, it things will happen. possible kung talagang will niya, no? Yes. What we really need is really acceptance. That's the first thing. Trust in the Lord, no? At ito nga, ang ginawa ni Maria, no? Pagkatapos ng assurance na yan, yung statement ng anghel na yan, etong, of course, no? Dapat naman ganito tayo. And I think this is where we should imitate Mary. Ano sinabi niya? Behold, I am the handmaid of the Lord. Let it be to me according to your word, no? Yan. That yes. That fiat. Yan. Yes. Parang, Fiat. Pinakamatamis na oo yata yun, yung yes Naku, ni Mama oo. Mary. Yes to God. no? True. May kantang ganyan eh. Yung yes to God. yes Yeah. to God. Yan, oo. ano rin, si Isaiah, di ba? Yung Here I am, Lord. Is it I, Lord? Di ba yung sabi niya, I have come to do your will? Parang paulit-ulit na tema yan sa scripture, di ba? Pag umuoo na sila, great things happen. Oo. Oo. Parang yung yung kanta ni May Rupert yung sa sa mga Jesuits. Prayer of Rupert Mayer. Rupert Mayer. What your will, let it be so. Something like that, no? Kinanta namin yan nung silver namin, no? It was our... Singer pala si Father Pep. Huwag mo nang banggitin. Kidding aside. Anyway, nung silver namin, kinanta namin itong kantang ito, no? Yung sa mga sweet yan, di ba? Rupert Mayer. Kasi ano Yes, yan eh. Rupert Mayer, no? Bata pa yan na Jesuit. Tapos talagang may willingness na kung ano yung inatang sa kanya, gagawin. Yun nga. No? That kind of thing So, na relate si ano man Amo. yung kalooban mo, Yung we will yes. obey. And this is what, the fruit of that conversation between Mary and the angel, it ended up with that. Yan, yung kantang yan, no? I think that's, yan ang kanta, no? Talagang si Gerard, Yan. yan. That song, di ba?
You know, we chose that during our silver anniversary as priest, no? Itong kantang ito. Dahil nga, well, that's all about, that's all about the priesthood, no? Right, opo. Yun nga, yung pagsunod, no? Kasi may tumawag sa amin, and of course, pag may tumawag, kailangan may sasagot. Sugot, yes. Kailangan. At ito nga, napakagandang sagot ni Mary. Tumpak at siguradong, hindi siya magkakamali dahil nga, she gave her yes to God, no? Yes. Yan, basta't yung kalooban mo, Panginoon. Yan. Just like that, this song, no? You know, yun nga, it was a very memorable occasion for us nung kinanta namin yan sa aming silver anniversary as priest. Inamin na tayo. 2 years Inam ago. Dad. Anyway, age is just a number. Oh, yeah. Pampalakas ng loob yun. And I think, siguro sa ating mga tagapakinig, no, yung nakakalakas ng loob yan, di ba? Marami pong kuminsan yung mga tanong, no? Mga bagay na hindi malinaw sa atin, no? But, through prayer and discernment, no, let us, listen to the Lord. Ano ba, Lord? Will mo ba to? Kalooban mo ba? So, yun. At kung Your hindi, will help us to know. kung hindi ko maintindihan man ito, pero I am sure na kalooban mo, no? Yun nga, yung masaya ako every time I think about this decision, no? That is an indication na ito'y kalooban mo. So be it, di ba? I will respond, no? I will say my yes. Ako, parang magre-retreat tayo rito, no? Malapit Pero na that's po very eh. true, di ba? The trust and, of course, no, our faithful obedience to the will of God. Di ba? Yes. Napakaganda yan. Naman. Okay, at so I hate to, to end our episode, pero kailangan, no? And ang ating guest, of course, Sarah, will lead us ngayon sa ating very short concluding prayer. Heavenly Father, you offer us abundant grace, mercy, and forgiveness through your Son, our Lord Jesus Christ. Help me to live a grace-filled life as Mary did by believing in your promises and by giving you my unqualified yes to your will and plan for my life. Amen. Amen. Okay. May mga greetings ka pa, Sarah? Kunin na no? lang. Sige. Babatiin ko ulit ang Bago ka aking magpaalam. pinsan, si Ate Bernadette, na solid makinig at ibinulgar Ay, oo. sa akin kung ano ang edad ni Father Pep. Hay, nako, Kidding. Bernadette. Ayan. Nanggugulo pa Oh. rin. Ayan. Bernadette, pag nagkita tayo, mag-lay hands kita. Sige. Hi sa inyong lahat. And of course, inulit ko yung mga Barangay Santa Rita, hello sa inyong lahat. And I would like to take this chance para magpasalamat sa inyo, Among Pep and Mother Karen. Thank Naku, you for Mother. giving me this chance. I really enjoyed. Sobra. Naku, hindi huli ito, ha? Naku. Sige pa lang yan. Sana maulit muli. Sige Of lang, course, Father oo. Pep. Basta't pwede ka, lalong-lalong dyan sa summer, no? Summer vacation. Actually, ninyo. among pinapatrabaho ko na sila. Yan, very good. No? You join us sa Barkadahan kay Cristo at Opo. saka sa Kwentuhang Yes. Katoliko. No? And sa ating mga tagapakinig, gusto ko ring magpasalamat sa inyo kasi sinamahan nyo kami ng isang oras. Yan. Oo nga. Okay ka, Karen? May mga announcements ba tayo o greetings? Announcements. Ano po, because this is the last week before Holy Week, may mga confessions yung mga parokya. Sa Biyernes sa Cathedral, Opo. 6 o'clock in the evening. Ngayon yata sa amin sa Dila-Dila, tapos bukas sa Betis, yung sa Vicariate of St. Joseph yan. Tapos kukunin natin yung schedule ng ibang Yung mga parishes. may mga parish Opo. schedule, no? Sa Ang Santiago confessions. Apostol, ay kahapon yun. Tapos yung mga nasa Bacolor, tsaka sa Shrine, among sa Holy Arsobispado. Rosary and Holy Rosary at saka sa Apo, no? Sa amin sa Holy Wednesday Okay. ng after the Mass. Let us avail of that opportunity to be reconciled with our Lord. Ayan, no? Kaya kailangan na kailangan yan. Lalong-lalo na yan, no? Malapit na yung Holy Week. Yes. Next week. Let's take advantage, no, of the grace-filled moment of the sacrament of reconciliation. Opo.
So nagpapasalamat po kami sa pagsali sa mga aming talakayan, yung mga nagte-text, no? Ang nakakatuwa yung mga messages. True. Salamat din po sa pakikinig sa atin ngayong gabi. Good night po at salamat. And of course, baunin po natin ang napakagandang mensahe ng ating solemnidad sa araw na ito. No? Let's look upon, of course, our Blessed Mother. No? Siya po ang modelo natin sa ating pananampalataya, the perfect disciple of Jesus. No? Let us just like Mary be open, no, to the will of God. No? Openness po, napakahalaga niyan. And at the same time, pagtitiwala, yung trust natin sa ating Panginoon. In spite of the fact na kung minsan hindi po natin naintindihan ang lahat, but trust and believe, no? Because God assures us na nandyan siya. And of course, third, kailangan po, let us give our yes to Him, no? Yung obedience natin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, no? Naway, ang buhay ng ating mahal na ina ay maging huwaran sa ating lahat. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong muwabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.